Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. It's a beautiful morning. I think I'll go outside for a while and just smile. Just taking some clean, fresh air, 'cause there's no sense in staying inside if the Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Magandang umaga po sa inyong lahat. It's always a pleasure na tayo po ay magkasama sa ating pong program, Matamis ang Buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ikaw best friend na nakikinig at sa iyong radyo, hindi mo nakikita ako, yan nagwe-wave sa puso mo. Gandang umaga po. At kung ikaw naman ay nakikinig via Facebook page, kita mo naman ang beauty ko ngayong oras. Magandang umaga sa inyong lahat. It's always a pleasure na tayo po ay magkasama dito sa ating palatuntunang Matamis ang Buhay. Sa araw na ito, sa ating pong program, Matamis ang Buhay, we are so blessed na mayroon po tayong kasama ngayong araw. And I am referring to a person, to a former student, na ang kanyang pangalan ay Jerome Santiago. At sa oras na ito, sa ating pong palatuntunang Matamis ang Buhay, makikipag-usap tayo kay Jerome, ang unang graduate ng University of Santo Tomas na isang bulag. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin, makikimarites tayo kay Jerome kung paanong siya sa kanyang kalagayan nagpursigi through blood, sweat, and tears talaga naman upang siya po ay makatapos ng pag-aaral despite the odds, despite the circumstances na kanya pong pinagdaanan, ay naging very successful po siya sa kanyang pag-aaral. Ngayon, siya ay isa ng graduate. So, yan po ang ating kwentuhan ngayong araw. Malalaman po natin sa pamamagitan ng isang personal interview na gagawin po natin kay Jerome. Pag-uusapan natin ano ang kanyang mga naging struggles. Ano ang kanyang mga nasubukan, no? Mga experiences na kanya pong pinagdaanan upang makapagtapos siya sa kolehiyo kahit siya ay isang bulag. It's a beautiful morning at syempre po, ako po ang inyong one and only best friend, Lily Garcia po, kasama po ninyo ngayon dito sa ating pong palatuntunang Matamis ang Buhay. Kaya huwag po kayong aalis. Mamaya po pagkatapos ng ating beautiful song ay makakausap natin si Jerome sa loob ng isang oras. Dito lamang po yan sa ating program, Matamis ang Buhay. Lakad ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan.
bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang Patuloy tayo sa ating pong program, Matamis ang Buhay. Ngayon po, nais ko pong introduce sa inyo ang ating pong kaisa-isang bisita. Alam nyo, hindi po tayo araw-araw nagkakaroon ng bisita dito sa ating pong program. At we're so blessed that this morning ay makakasama po natin si Jerome Santiago ng San Mateo, Isabela. At ngayong araw po, ay pag-uusapan natin ang kanyang mga naging struggles, ang kanyang buhay. Bumati ka muna, Jerome, sa ating mga tagapakinig. Ayun, magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Abali ako si Jerome Santiago. Ayun nga, ang first graduate ng UST na blind. Yan. So yun, magandang araw po. Okay, kumusta ka naman ngayon, Jerome? Tapos na yung graduation mo. Sa ngayon, mabuti naman po. Nandito po ngayon sa Isabela. For the meantime, habang nag-apply ng work, dito muna ako nag-i-stay. Ayun, nag-apply ka na kaagad ng trabaho? Opo, nagtitingin-tingin na po ng mga job posting, announcements, ganun. Oo, yung ibang nag-graduate, magbabakasyon muna ng 5 taon bago Siguro okay na yung mga isang buwan, 3 buwan. Kasi yung hiring process, matagal din naman eh. Pagka-submit mo ng application, siguro parang yun na rin po yung pahinga while waiting na matawagan ng mga companies. Aha. So balikan natin yung college, yung graduation mo, Jerome. Ano yung natapos na kurso mo? Ano yung natapos mong kurso sa UST? Ayun, bale, I graduated Business Administration, major in Financial Management po. Ayun. Actually, hindi ko alam yung kurso na yun. Alam ko lang pera siguro kasi financial management, di ba? Basically, business administration. So, saan naka-focus ang application mo ngayon sa paghahanap ng trabaho? Right now, since wala pa akong working experience, yung mga tinitignan ko pa lang po na job announcement is finance, entry-level finance related work. Ayun, dun yung focus. Yeah. Saan ka nag-apply ng trabaho, Jerome? Tinitignan ko pong job announcement. Oo. Saan ka? Dun po sa ACES Chassis Incorporated sa may Mandaluyong base. And then yung iba, puro po NCR based companies. Yung iba mga small enterprise. And so far, hindi pa ako nagsasubmit sa mga dun sa dream job and dream companies ko kasi parang nag-iipon pa ako ng courage. Pero lahat ng application mo, focus ka sa Metro Manila, sa NCR? As of now, yes po. Okay. Alright. So, yun yung mga tinitignan mo ngayon at pinag-iisipan, nakapag-submit ka na ng mga applications mo sa mga opisina na na-mention mo. Tama ba ako? Mga po siguro, later or tomorrow kasi hindi ko pa tapos yung ine-edit ko pa lang yung CV na isa-submit. Pero lahat ng in-applyan mo, yung plano mong applyan sa Metro Manila, wala sa Isabela? Yes po. As of now, yes po. Metro Manila base po. Alright. Sige, balikan natin, Jerome, yung time na ikaw ay nung ikay bata pa, no? Nung ikay bata pa.
at nalaman mo siguro or nalaman ng mga parents mo na ikaw ay bulag. Ikaw ba ay bulag in the sense na pinanganak kang bulag o may nangyari sa'yo nung bata ka kaya ka naging bulag? Bale, pinanganak po na malinaw pa ang paningin pero since birth na po na may glaucoma. Then, yung first diagnosis ng doktor po na may glaucoma is according to my mom is around 1 year 8 months. And then yun na rin yung first surgery ko, 1 year 8 months. And then okay naman yung paningin ko noon, mga hanggang around 9 years old. Kumbaga normal ang buhay, nakapag-aral ako ng normal using pen and paper. Walang reasonable accommodation. Parang lang po, as normal student. Ordinary regular student. Yes po. And then nung mag-grade 4 na ako noon, around 9 years old, ayun, dun na nag-start na hindi ko na makita yung mga letters sa book, sa blackboard, yung sulat ko nawawala na sa line. Tapos ang lalaki na ng sulat ko noon kasi hindi ko na mabasa yung sarili kong sulat kapag maliliit. And then yun, doon na po nag-decide yung parents ko na ipa-check ulit ako sa doctor. And then year 2005 to 2007, yun doon po yung series of eye surgery. Pero after that eye surgeries, wala rin nangyari, na wala rin yung vision. And then ang recommendation na ng doctor before na subukang mag-inquire or mag-enroll sa School for the Blind. Kasi ayun yung sabi niya din before, parang nagawa na nila lahat. Pero ayun niya, parang hindi na daw nagre-respond yung nerves sa mga series of operation. Kasi yung glaucoma po is yung problem is nasa nerve, wala doon mismo sa eyeball. Kaya sabi niya kahit mag-conduct tayo ng eye transplant, hindi rin magwo-work. So ayun na lang yung recommendation niya. Then nagpunta kami sa School for the Blind sa Cauayan City, Isabela. And then yun, nagsimula ako ulit sa basic, how to read and write through Braille. And then how to use assistive technology devices. And then nung okay na po, in-enroll na po ako sa regular school. Bali kung saan ako nag-stop noon around grade 4 or 5. Grade 5, dun ako in-enroll na I am already visually impaired at that time. Then ayun, from that I think 2012, from that year, dire-diretso na hanggang junior high school, senior, and then college po. Yeah. Nung ikaw ay nag-senior high school sa UST na, no? Yes po, UST na po. Sa UST ka na. Yes, And po. then, balikan natin yung experiences mo bilang isang estudyante. Nung ikaw ay nasa Cauayan City, nag-aaral ka sa School for the Blind. Ano yung mga nasubukan mo o kaya nung, di ba sa School for the Blind, naka-dorm ka doon, tama ba ako? Yes po. So, ang klase mo ay regular Lunes hanggang Biyernes, ganun din? Yes po. Yeah. Ngayon, kung titingnan natin yung mga experiences mo as a student, no? Did you ever experience yung mga panlalait sa'yo, bullying, yung mga ganon na may mga ganon ka bang experiences? Siguro sa bullying, parang wala naman po. Siguro lang, yung parang yung first impression ng mga tao, parang ina-underestimate ka palagi since you're visually impaired. Parang maraming question, maraming doubt na if kakayanin mo ba yung ganito, sa ganitong subject, ganito yung lesson, kakayanin mo ba siya, ganyan. So, sa tingin ko, yun lang naman po yung mga na-experience. Pero yung mga bullying na malala, so far, wala naman po. Oo, hindi ka, alam mo, kung minsan may mga estudyante na dahil alam nila na may kapansanan ka, lulukohin ka, hihilain yung pantalon yes, po, mo, o kaya po. yung mga walang ganon? Wala naman po. Buti Hindi po. naman. Oo. Yes po. So, yun yung isang blessing na hindi mo nasubukan yung matinding ganong klase ng bullying.
fast forward tayo nung ikaw ay nag-aral sa Maynila. Paano ang method ng pagpasok mo sa school? Paano kang nakakapasok? Bale, meron po akong guide. May kasama po kami sa bahay. Then, hinahatid po niya ako sa school. Then, for example, 7 to 4 yung classes namin. Hatid niya po ako doon before 7 and then babalikan na lang po niya ako ng after class dismissal. Oh. Then yung lunch time, nagbabaon rin po ako doon na rin mismo sa school kumakain. And then, ayun po, ganun po yung setup kung paano pumapasok and umuwi from school to bahay. Oo. I'm not familiar about how friendly UST is when it comes to blind students, no? In your experience, ilan ang mga estudyante na may kapansanan dun sa department ninyo? Alam mo ba kung ilan kayo? Anong sa senior high school po, visually impaired, ako lang po. Pero yung mga other disabilities, I have no idea po if meron. Then nung college, ganoon din po, sa College of Commerce, ako lang po yung visually impaired. Pero sa other disabilities, wala po akong idea po. Okay. Anyway, sige, kung halimbawang ikaw lang mag-isa ang blind dun sa klase ninyo o doon sa department ninyo, how did your classmates treat you or how did they help you with lessons and everything? So yung mga classmates po, yung assistance na binibigay, usually sa mga visual materials. As far as I remember, nung senior high school sa general mathematics namin, and then dun sa graph ng mga statistics and probability namin, and then sa iba, yung mga science-related subjects. Then, thankful din ako kasi yung teacher namin before sa science and math, they were very considerate and accommodating po. For example, yung science, since marami talaga siyang visual materials, naging resourceful yung teacher namin na gumamit ng ibang parang teaching tools. For example, yung sa chemistry namin, yung mga shapes and symbols na mga nakadrawing sa PowerPoint niya, gumamit siya ng clay and stick, then pinoform niya kung ano man yung itsura nung circle or shape doon sa PowerPoint. Ganun din niya finorm, and then yun, so nakakasabay ako sa discussion at the same time naiintindihan ko ng mabuti kung ano ba yung tinutukoy niya na mga yung mga naka-display doon sa board. And then kapag quizzes and exams po, bale tinitake ko po yung quizzes and exams sa laptop. I'm requesting a soft copy Word file from the professors. And then yung laptop, meron na po siyang software. Siya yung nire-read niya yung lahat ng text na nasa screen, and then dun ko na rin siya sinasagutan sa laptop. Kaya lang ang limitation lang din niya yung sa mga visual materials. Kaya yun, kapag meron ng visual materials like pictures, graph, drawings, yung quiz, dinedescribe nila verbally kung kaya, kung simple lang naman yung visual material lang. Pero kung very complicated siya, they're just giving an alternative requirement po dun sa part na yun. Dun lang sa part na yun na may visual material. Pero aside from that, the same yung test questions ko sa mga classmates ko. Hindi nila pinadali yung test questions para sa'yo or something like that. Hindi po. Yun lang po. Parang nandun lang yung reasonable accommodation sa mga visual materials. Nagbibigay na lang sila ng alternative requirement or alternative question doon sa, kasi lang naman, for example, out of 50 merong 2 o 3 ganong test question na related sa mga visual materials. So nagbibigay na lang po sila ng ibang question na related din dun sa lesson na yun, or
If project naman siya, nagbibigay sila ng alternative requirement na hindi ko kailangang mag-perform ng drawing or artwork na ganun. Okay. Mamaya po sa ating pong program, babalikan po natin si Jerome at tatanungin din natin yung from the point of view din ng kanyang mga parents, how did they take it na, naglalakad siya, o regular student siya, normal student, nakakakita, and then suddenly, ito yung naging condition ni Jerome. Gusto naming malaman mamaya, pagbabalik natin, Jerome, kung ano yung naging ano yung mga ginawa ng mga parents mo din para matulungan ka sa iyong condition. Aside of course sa ikaw ay dinala sa doktor, ano pa yung ibang mga ginawa. Sa pagbabalik po ng ating program, Matamis ang Buhay. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Nandito ka pa rin sa ating pong palatuntunang Matamis ang Buhay at ngayon po ay kasama pa rin po natin si Jerome Santiago, fresh graduate ng UST Financial Management. Siya po ay isang visually impaired student or visually impaired adult. At pinag-uusapan po natin ang kanyang mga struggles, kung paano po niyang, yung kanyang mga napagdaanan. And because despite of his being blind, ay nakakatuwa pong malaman na siya ay nakapagtapos ng kolehiyo. O, di ba? Very inspiring ka, Jerome. Alam mo bang, maikwento ko lang, pinost ko kasi yung picture mo at saka yung kwento mo bilang isang unang estudyante na bulag na nagtapos sa UST. At merong isang parent sa school natin, kako kasi nag-aral ka rin sa Mary Sunshine for a while. Yes po. Oo. Sabi niya sa akin, nakaka-inspire daw ang iyong kwento dahil despite your condition ay nakuha mo pang magtapos ng kolehiyo. At hindi lang magtapos kundi nagtapos ka sa isang mabuti, maganda at kilalang university. It's not an easy thing na gawin na ikaw ay makapagtapos at ikaw ay nagsisilbi ngayon na inspirasyon para sa mga estudyante na papasok ng kolehiyo. Balikan natin yung time na ikaw dinala sa doktor, paulit-ulit, kung sino-sino mga doctors ang nilapitan ng magulang mo. Paano ang ginawa ng parents mo na pag-aalaga sa'yo para na sa ganon ay nawalan ba sila ng pag-asa o ikaw ba yung mas malakas ang drive mo para makapagtapos ang pag-aaral? Ano bang nangyari? Siguro dun sa parents po, kasi paunti-unting lumabo yung mata ko and then nung time na parang almost totally blind na. Mm-mm. Then yun na yung syempre na down din sila. Mm-mm. Pero nung after kasi lang ako for 5 years. Doon lang ako parang ospital bahay and then after nung series of surgeries na yan, parang nagstay na lang ako sa bahay. Kasi na-stop na ako sa school before and then yun parang lang doon kain tulog ka na sa bahay ganun. And then during that time yung parents ko parang they feel down din, gusto nila akong tulungan pero hindi nila alam kung paano. Oo. Kasi wala kaming idea noon na pwede pang mag-aral ang visually impaired person. So nandun yung willingness po and determination ng mga parents ko na tulungan ako na hindi yung ganun na lang. Kasi sabi nga nung tatay ko dati, aalis siya sa bahay, papasok sa trabaho, iiwanan niya ako nakatulog. Then pagbalik niya ng hapon or gabi after work, nandun niya ako sa bahay, tulog ulit. So sabi niya, ano lang mangyayari sa buhay ng anak ko? Sabi niya ganun. So
Pero wala kaming idea noon kung paano magpapatuloy ng buhay kapag ayun pag wala ka nang nakikita, ganyan. Kasi ibang-iba talaga kailangan mo talagang mag-adjust, kailangan mong tanggapin na yun, wala na talaga yung clear eyesight mo, marami ka ng mga bagay na hindi magagawa, yung mga bagay na nagagawa mo nung may malinaw ka pang paningin. And at the same time, yung parents din, they need to accept din na ganun na yung situation ng anak nila, ganyan. So, parang very, nadadown sila. Until, ayun, nung sinuggest nung doctor na itry mag-inquire and mag-enroll sa School for the Blind. So, ayun, parang nagkaroon kami ng hope sa family. And then, andun yung support palagi ng parents, lalo na yung nanay ko kasi OFW po yung tatay ko noon sa Saudi. Bale, nandun kaming lahat noon. And then, sobrang hirap na magtrabaho ng malayo sa pamilya. Pero, nag-decide si daddy noon na pauwiin na lang kami ito sa Pilipinas para makapag-aral ako. And then, kasama ko yung nanay ko. So, bale, naiwan yung tatay ko noon sa Saudi na nagtatrabaho. And then, yun, kumbaga, tinis nung tatay ko na magtrabaho kahit malayo sa pamilya. Ganon din yung nanay ko. Tapos, yung nanay ko po yung naghahatid sundo sa akin dati from San Mateo to Kawayan. Yeah. Tapos, kapag nung na-enroll na ako sa regular school, kasi at that time, kung pa yung mga books na ginagamit ko, hindi pa e-book, yung physical book mismo. So, yung nanay ko yung tagabasa sa mga lessons, sa libro, o kaya sa mga handouts. Yung nanay ko yung nagre-review sa akin, siya yung nagbabasa ng mga lessons. Yeah. And then, ayun, so siguro nandun palagi yung support ng parents. Simula nung nawala na yung paningin hanggang nung nagtuloy na ng pag-aaral, despite of the blindness. Ngayon, because you became blind, Jerome, and yung paggamit ng Braille ay isa sa mga options na natutuhan mong gamitin, di ba? I remember you using your Braille book nung ikay nag-aaral sa Mary Sunshine, Yes po. At nakatulong ba, right now, kung babalikan natin, nakatulong ba yung natuto ka ng Braille? Yes po, kasi kahit nung senior high school po sa UST, gumagamit po ako ng Braille. Nung nag-college na lang, doon na lang siya na-stop kasi mas naging more convenient and mas mabilis na po kasi yung pag-take ng quizzes and exam kapag sa laptop ko siya tinitake. Kasi ang problem po namin ng mga teachers before kapag sa Braille, hindi nila naintindihan yung sulat, yung sagot. So medyo nagkakaroon ng parang delay sa checking, ganyan. Unlike nung college, yun yung parang trinay na isolve nung isang college professor from UST College of Education kasi merong SPED major doon. And sinuggest po niya na subukan na sa laptop i-take yung exams and quizzes para nire-read nung screen reader sa visually impaired student yung question and then sinasagutan na rin ng student sa laptop. At the same time, nakikita nung professor yung sagot mo sa laptop and then pwede na nila agad i-check and maiintindihan nila yung sagot mo. Unlike kapag Braille, medyo nagkakaroon ng parang barrier sa communication, sa checking kasi hindi nila naintindihan yung Braille letters, so kailangan mo pang basahin verbally sa teacher mo yung sagot mo. So yun po, parang yun yung trinay i-solve nung college professor na na-meet ko sa College of Education sa UST. Oo, feel ko yon kasi naging malaking discussion yun sa klase namin sa special education also nung ako yung nag-aaral ng special ed. Paano mong ita-translate or paano mong maintindihan yung Braille? Yung bata, naintindihan niya yung Braille kasi nag-aaral siya. Yes. Pero yung teacher na nag-handle sa bata ay hindi naman natuto ng Braille. Tsaka hindi lang pala ganun, ang Braille pala, iba-iba ring klase, yung Braille. Depende sa language na gagamitin mo, tsaka depende sa
yun, depende sa language. May mga, Yes po. tsaka merong mga braille language pala na a combination of several letters also. Parang words ang gamit. So anyway, so ganon ang nangyari, ano, yung ang mga, very, very supportive naman ang mami mo. Mayroon ka bang mga kapatid, Jerome? Yes po, bale, 6 po kaming magkakapatid. Then ako po yung pang-5. Marami ka palang kapatid, ano? Yes po. So, kumusta naman ang support ng mga siblings mo sa'yo? Yun din po, very supportive din, lalo na yung sister ko, elder sister ko, yung kasama kong umattend ng graduation. Graduate din siya ng UST sa College of Accountancy. And then, yun, parang nung time na nag-iisip ako ng college program, isa siya sa mga kinonsult ko kung ano yung pwedeng college program sa akin, sabi ko. Tapos yun, tinanong niya ano ba yung parang forte mo, passion mo, sabi niya. And then sabi ko na parang gusto ko ng college program na math-related. And then, yun yung isa, ano niya, parang suggestion niya, accountancy or financial management. Kasi although hindi branch of math ang accountancy and financial management, pero parang kung naghahanap ka ng numbers, sabi niya, and yung analytical skills mo, mukhang kakayanin mo naman yung accountancy and or financial management, sabi niya. So, ayun yung trinay kong i-pursue sa UST. Kasi iniisip ko din before, kung magte-take ako ng heavy math related college program, nag-hesitant ako kasi sabi ko baka hindi ko kayanin. Doon na lang ako sa accountancy or financial management. And at the same time, yun isa sa mga goal ko rin after school ng college, kapag siguro may enough capital na to start a business or to run a company, ganyan. Kaya yun, sabi ko mukhang okay naman siya. Forte ko naman yung, parang feeling ko forte ko naman yung accountancy or financial management. And then ayun, thankfully nakapasa naman sa entrance test. And then ayun po, nagtuloy-tuloy na po sa financial management po. Yeah. We'll just pause for a little while. Pero sa pagbalik po natin, tatanungin natin si Jerome. Malaki ang kanyang pangarap para sa kanyang future. Let us be more specific. Ano bang negosyo ang gusto mong gawin? Paano mong iniisip na mararating mo yung mga ganyang klase ng mga pangarap mo? Maganda yan, meron ka mga big dreams. Sa pagbabalik po ng ating program, Matamis ang Buhay. Karapatan kong magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan, malusog at aktibong katawan, kumain ng malinis at masustansyang pagkain, panatiling malinis ang aming tahanan at kapaligiran, gawing malinis at malakas ang aking katawan. Calling Dr. Edward Santos. Ano ba naman itong sipon na ito, hindi malis? Naku, Iha, suki ka na namin dito sa ospital, Panahon na upang kami naman ay mapakinggan. Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. Tayo po ay member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako pa rin po ang inyong kasama, Lily Garcia. At ngayong araw ay we are so privileged na bisita po natin si Jerome Santiago, fresh graduate from the University of Santo Tomas, Financial Management ang kanyang tinapos. And amazingly, despite his disability as a visually impaired person, ay natapos po niya ang kanyang kurso. Yan. Kaya very happy po tayo na pinagbigyan tayo ni Jerome na makasama natin siya sa araw na ito. Jerome, maybe pwede ko namang sabihin sa mga listeners natin, ano, ikaw ay taga San Mateo, Isabela. Yes po. Yes po. Ikaw ay taga San Mateo, Isabela. Pero katulad nga ng na-mention mo kanina, wala kang in-applyan na trabaho, na magtrabaho dito sa Isabela, kundi talagang ang focus mo ay sa Maynila at doon mo gustong magtrabaho. Number one question tungkol dyan. Pag ikay natanggap sa isang trabaho, paano ang gagawin mo na pagbiyahe, pagpunta sa trabaho mo? How do you see yourself
transporting yourself from one place to another? Yung plan po na sinabi ko sa parents ko, yung kung saan yung office location, yung kukunin na tirahan is around that area na lang din para walking distance na lang kasi kapag magko-commute po kasi very traffic po kasi sa Manila, lalo na kapag rush hour, sabay-sabay ang pasok, sabay-sabay ang uwian. So minsan mas nakakapagod pa yung pagstay mo sa commute, sa pagstay mo sa traffic kaysa dun sa mismong work mo. Kaya ayun, yun yung isa sa mga plan namin to find accommodation na malapit lang sa area. And then kung paano papasok, ayun po, parang nung setup ulit nung college and senior high school, may maghahanap po ng guide or kasama sa bahay na maghahatid sa akin sa office. And then susunduin na lang ako after work. Bale, ganun na rin po yung naging setup namin during my internship sa isang accounting firm sa Makati before. Ayun, every pasok, kasi hindi naman siya Monday to Friday kasi meron pong work from home setup. Oo. Ayun, so hahatid niya ako doon before 8 a.m. kasi 8 to 5:30 yung pasok namin before sa office. Hahatid niya ako before 8 a.m. and then babalikan niya ako kapag mga 5:30 ng ganyan. Then ayun po, ganun palagi yung setup namin before kung paano papasok and uuwi. Then so far, okay naman, nagwo-work naman, nagagawa ko naman yung mga tasks ko during my internship ng maayos. Wala naman naging problema regarding dun sa pagpasok, or hindi ko naman ginamit na excuse kapag sa manager na walang maghahatid or hindi po ako makakapasok kanyan. And then yun, so far wala naman akong naging absent during my internship sa isang accounting firm sa Makati before. Oh, ayan. Kanina na-mention mo yung long-term na plan mo is magnegosyo. 'Di ba? Yes po. Kung tatanungin kita ngayon, how do you see yourself 20, 30 years from now? Ano yung nakikita mo na where you are? Nasaan ka mga 20 to 30 years from now? Sa palagay mo? 1, 2, 3, isip-isip. Siguro mga 20 years, mga around 50 na siguro ako. So siguro, hopefully, ano na ako nun, financially stable. Okay. And then, yung parang ang plan ko po kasi to start a business. Not only for myself, I want also to help my other colleagues na visually impaired kasi every time na nakaka-attend ako ng mga event, parang gathering ganyan about persons with visual impairment. Yun yung kadalasan na parang story nila. Oo. Madalas sa bahay na lang sila kahit na marami silang potential talents, marami silang capabilities, pero hindi na sila nakakapag-contribute sa society. Hindi napapakinabangan ng society yung mga potential talents and capabilities nila kasi walang tao na para bang nag-help sa kanila para ma-develop pa yung potential skills and talents nila. Yeah. So, at saka yun, parang kung ano na lang yung available opportunity sa paligid, yun yung most na ginagrab nila. Kaya yung iba, parang ano na lang, wala na, ganun na lang. Nagpapalipat-lipat ng bahay, depende kung sino mag-aalaga sa kanila. Kasi meron yung iba na namatay na yung parents, so pupunta sila sa kapatid ng either father side or mother side. Tapos syempre mahirap kasi yung ganun na hindi nila nakasamang lumaki. Yung sa mga kwento nila, after how many years or yung iba months, lilipat ulit, parang pinagpapasapasahan na lang sila. Pero you can see to them yung ano nila, yung potential nila. Pero yun nga, dahil na rin siguro sa situation nila. Yeah. Hindi nila paano ba, parang ma-express or magamit yung talent nila. Oo. So, yung sa ngayon, parang ang plan ko pa lang naman, although hindi pa siya ganun ka-specific, parang I want to teach them
parang how to do paano ba? Parang simple trading courses, investment knowledge. Yeah. So hindi ako mag-o-offer ng mga investment package and money sa kanila. Pero gusto ko lang Tuturuan mo magbigay sila. sa kanila, yes po, ng knowledge in Oo. which na magagamit nila kasi kahit na nasa bahay sila, since nasa modern age naman na tayo ngayon, digital and everything, you can do everything online naman na ngayon. So, ayun. So, kahit papaano hindi sila andun lang sa bahay na yun kasi nakaka-ano dun based on their own testimony, nakaka-depress na nasa bahay ka lang. Yeah. Pagising mo sa umaga, parang tatapusin mo lang yung maghapon na the same lang sa kung ano yung ginawa mo kahapon. Oo. And then, pag natulog ka, pagising ulit kinabukasan, ganun lang ulit. Parang nawawalan na sila ng purpose to live. Parang kini-question na nila yung existence nila. Bakit pa sila nag-exist? Ganyan, kung ganun lang din naman na paulit-ulit yung nangyayari sa buhay nila. Yan. So, siguro kailangan lang nilang mag-guide, and yun ang nakikita kong parang isa sa mga way na makatulong sa kanila is to give them knowledge kung paano. Maganda yan. Lifelong goal and lifelong vision mo yan na mabago, mapabuti ang kalagayan ng mga visually impaired people, no? Kasi aminin natin, kayo yung grupo ng mga people with disabilities na mabuti nga napapansin pa kayo at saka nakikita pa rin yung potential ninyo, di ba? Yes po. Oo. So, ang ano mo ngayon, in 10, 20, 40 years from now, gusto mo mabago yung uri ng buhay ng mga people with visual impairment. Yes po. Oo, okay. So, wag mong babaguhin yung or wag mong kakalimutan yung ganong klase ng advocacy mo because that will go a long way. You will be needing people around you to help you attain your vision. Ituloy mo yung paghahanap mo ng trabaho kasi yun namang one step at a time yan yung ginagawa natin para nang sa ganun ma-reach natin or ma-attain natin yung mga gusto natin at saka yung mga plano natin na gawin. Now, I will go more personal, Jerome. Pwede mong sagutin o pwede mong hindi sagutin. Pero do you see yourself meeting a girl also na magkaroon ka rin ng pamilya mo in the future? Siguro as of now po, hindi ko sure kasi parang ang focus ko sa ngayon is career. Okay. To develop my career path, to excel sa career na napili ko. Yeah. Siguro kung ipagkakalob ng ni Lord and kung may mamimit ka along the way, I'm open naman and willing. You're open, oo. Yes. Eto, tinatanong ko ito lagi sa mga visually impaired, no? When we do interviews with friends and people like you sa special education, would you rather marry a blind girl or a girl with a regular vision? Siguro sa akin, it doesn't matter if blind or sighted as long as she loves me genuinely. Oo. Ilan ang anak na gusto mo pagdating ng araw? Siguro 1 or 2. Tipid naman. Mahirap ang buhay. Ang tipid-tipid mo naman. Oo. Okay, so now that you are looking for a job, ano yung plan B mo? Just in case lang na, halimbawa, how many months do you give yourself para makahanap ng trabaho muna? Ngayon, kung halimbawang hindi mo ma-fulfill yung gusto mong gawin in a few months time, ano yung plan B mo na gusto mong gawin? Sa lalong madaling panahon. Siguro yung sa time duration po around 3 to 6 months. And then yung plan B, actually sinisimulan ko na yung plan B with the available resources around kasi parang meron naman konting savings kasi
Bale, yung meron po palang organization kasi na nagpaaral sa akin sa UST. So, yung financial support na nanggagaling sa parents ko, yun yung naitabi ko. And ngayon na graduate na, parang nanghihinayang kasi ako kung gagamitin ko lang siya for yung sa mga non-generating income na mga bagay. So, yung ibang part ng savings ay allocated dun sa rice field namin. And then puro siguro since nandito ako sa Isabela, puro agriculture plan yung ano. And then I also do online investment, stocks and some of crypto, ganun. Nag-crypto ka? Talaga? Yes po, pero konti lang kasi medyo siya high risk. Oo. And then ayun, so far yun pa lang yung meron na parang plan ko lang para hindi siya mapunta lang sa wala yung mga naitabi ko during my college and senior high school days. Oo, palay o munggo ang tinatanim mo? Dito po sa amin palay and munggo po. Pero every summer lang po yung munggo po. Oo nga alam ko ang San Mateo is gold. Ano ba tawag nila diyan? Black gold ang tawag nila sa munggo diyan Yes po. So, nako, ang dami ko pang gustong tanungin, Jerome, pero wala na tayong time. Maraming salamat. Thank you so much dun sa pagbibigay, because you allowed us na ma-interview ka. We hope na in the future, kapag ikaw ay kumita na sa crypto mo, makwento mo na naman sa amin yan. Nakapag-ani ka na sa palayan mo at munggo, makwento mo rin yan sa amin para na sa ganon ay magsilbing inspirasyon, lalong maging inspirasyon sa mga katulad mo at sa mga regular students na kuminsan nawawalan na sila ng pag-asa sa buhay. Pero ano ba yung may advice mo sa kanila? Siguro sa mga students na nawawalan ng hope, just don't give up lang, kasi ako hindi rin naman naging smooth yung student journey ko, lalo na nung college. I experienced a lot of failures din, mga scores na as in 0 ganun. So I also experienced na magkaroon ng mga back subjects, failed subjects, pero just continue, kasi kapag ka may problem, always find a solution kung paano masosolve yung problem na yun. Yeah. And it's okay din naman to feel your sadness. It's okay to cry out. Pero wag magi-stay ng matagal sa ganung sitwasyon, kasi ikaw lang din naman yung makakatulong sa sarili mo. Kahit na tulungan ka ng mga professors and teachers mo, kung ikaw mismo nawalan ka na ng hope, na demotivate ka na, mahirap iahon yung tao na nawalan na ng pag-asa, kasi siya na mismo yung hindi tumutulong sa sarili niya, and mahirap i-save yung ganong tao na nalagay na sa ganong sitwasyon. Kaya don't lose hope lang, just continue. Part of life lang naman talaga yung failures, kaya yun, ganun lang. Okay. Maraming salamat, Jerome Santiago ng San Mateo, Isabela, ang una pong graduate ng UST na bulag, pero hindi po naging hindrance sa kanya yung kanyang pagiging visually impaired. Maraming salamat sa 2 taon na nag-aral ka rin sa Mary Sunshine, Jerome, at na-inspire mo din ang ibang mga estudyante. They also learn how to be more patient with people like you. They learn to respect. Natuto po sila ng respect, discipline. Yung mga ganon, no? Maraming salamat. Binigay mo yung buhay mo sa pag-aaral. Ikaw ngayon ay nakatapos ka ng isang milestone. And it is our prayer that God will continue to use you to influence and motivate, lalo na yung mga tao na nawawalan ng pag-asa. Ikaw mismo na mayroong disability pero hindi naging hindrance sa iyo yung pagkawalan mo ng paningin. Maraming salamat. Mamaya po sa ating pagbabalik, babati tayo. Babati rin si Jerome sa kanyang mga best friends. Dito lang yan sa ating program, Matamis ang Buhay.
tuloy tayo sa ating pong program, Pagbati Corner. Nais nating batiin, syempre, yung ating pong mga listeners. Pero ngayon, ang gusto ko pong babati ay si Jerome mismo. Sige, Jerome, batiin mo yung mga gusto mong mabati ngayong oras na ito. Ayun, hi sa mga classmates and teachers ko, especially sa yung mga naging classmates and teachers ko sa Mary Sunshine. And hi dun din sa ibang schools na pinanggalingan ko, School for the Blind, sa EB Tumaneng Elementary School, Our Lady of the Pillar College, hi. Ayun, and sa mga relatives and friends ko, hello po sa inyong lahat. Pwede mong i-send yung link nito later para marinig nila anytime. Hindi naman kailangan 8 to 9 o'clock na kailangan marinig nila ito kasi naka-streaming tayo sa Facebook. Okay. So, maraming salamat. At mamaya, share mo sa amin yung ano mo ha, yung favorite Bible verse. Jerome ha. At thank you, maraming salamat and hugs sa iyong mommy at daddy. Matagal ko nang di nakita ang mommy at daddy mo, pero greetings pa rin ang ating pagbati para sa kanila. Thank you so much. Babalik po tayo sa ating program, Matamis ang Buhay. All day and play my music. You make my spirit soar. I found a perfect side. With you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing. Melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Si Jerome po ang magsishare ng kanyang Bible verse. Ay, yung favorite Bible verse mo ngayon, Jerome. Alam mo ba? Maalala mo ba? Meron ka ba? Siguro yung naging favorite Bible verse ko is yung Romans 5:3-4. Okay. Only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. Wow. Romans chapter 5 verses 3-4. Yon. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ang ganda ng favorite verse mo ha. Jerome, maraming salamat, pero gusto kong basahin po yan sa Tagalog, para mas maintindihan natin at maging pagpapala lalo po sa atin, no? Yan ay mababasa natin sa aklat ng Romans chapter 4, tama ba? Chapter 5 verses 3-4. Okay, ang sabi po dito, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. 'Di ba? Nakakaranas tayo ng paghihirap pero natututo tayong magtiyaga. 'Yun ang bunga ng ating paghihirap, no? Nagbubunga 'yan ng lagi mas nagiging matyaga tayo. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Yan. Thank you so much, Jerome. At sa mga salitang yan, nice din po nating tapusin ang ating program. Ako po ang iyong best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang buhay.
hawig. Ang ganda, ang ganda, ang ganda.